sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 30, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. Pangulong Marcos, pinahintulutan ng BIR na isumite ang tax records ni VP Sara Duterte sa impeachment court. Dagdag sahod sa NCR na antala ang implementasyon. Sa trending, binatilyong lifeguard sa California, sinagipang batang nalulunod sa gitna ng dambuhalang mga alon. Sa Tondo, Maynila, sanggol nahulog sa bintana, himalang nasalon ng isang delivery rider. Sa Palakasan, Alex Ayala, umabante sa DC Open Quarterfinals. Defending champion Leila Fernandez, pinataob. At sa showbiz, pambato ng Pinas sa Miss at Mr. Supranational, patuloy na humahataw sa kompetisyon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinahintulutan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumite ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Dumating na sa Senado ang naturang records na ipinasapina kaugnay ng akusasyong unexplained wealth laban sa pangalawang Pangulo. Ayon naman sa Malacanang, hangarin lang ng Pangulo ay ang katotohanan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Dumating na sa Senado Huwebes na umaga ang mga pulang kahong ito mula sa Bureau of Internal Revenue. Laman ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Manasseh Carpio at ilang kumpanyang konektado sa kanila. Pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng mga tax record alinsunod sa National Internal Revenue Code. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Bukod pa rito, ang bank records na personal na inihatid ng kinatawan ng mga bangko sa bisa ng utos na impeachment court noong July 20 na ipasabina ang financial records ng bise kaugnay ng akusasyong hindi may paliwanag na yaman. Even before she became the mayor, para makita po natin, masubaybayan natin, ito talagang from the very start, ganun nakalaki yung kanilang assets and liabilities. Then meron tayong pagbabasihan. Parang history doon sa mga binabayaran nilang taxes. Makikita natin na malaki naman pala yung talaga binabayaran nila. So what's wrong with this? Hindi nagkomento ang kampo ng Vice Presidente sa desisyon ng Pangulo. Una nang sinabi ng Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na dati nang nakapagpresenta ng bank records sa Impeachment Court sa trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Nauna ng paliwanag ng prosecution. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Una na itong tinawag ng depensa na isang fishing expedition o pagbabaka sakaling makahanap ng anumang ebidensya kaugnay na akusasyong hindi may paliwanag na yaman. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Pinapaimbestigahan ng mga civil society at women's group si Senator Pia Cayetano dahil sa umano'y spliced at misleading video na inilabas niya sa kanyang Facebook page. Naghain ng ethics complaint sa Senate Ethics Committee ang mga grupo at humiling ng nararapat na disciplinary action laban sa senadora. Ipinalalabas kasi umano sa edited video na nagsasagawa ng fishing expedition ng House prosecutors sa paghingi ng financial records ni VP Sara Duterte. Pero ayon sa mga nagrereklamo, tinanggal sa video ang paliwanag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na hindi maituturing na fishing expedition ang nasabing subpoena request.
Giit ni UP Professor at Every Woman co-convener Jean Franco, dapat dinggin ng Ethics Committee ang reklamo at maglatag ng hakbang para hindi na maulit ang ganitong insidente. Nananawagan din si Akbayan National President Rafaela David sa publiko na panoorin ang buong impeachment proceedings at huwag umasa sa mga chop-chop video mula sa troll pages. Samantala, hinimok din ng grupo ang publiko na bantayan ang mga hakbang ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero matapos niyang putulin ang opening statement ni House Prosecutor Leila de Lima dahil umano sa paggawa ng mga konklusyon. Ang panawagan namin sa Committee on Ethics na i-hear nila ito at gumawa sila ng mga balangkas or disciplinary action para na nararapat sa kanilang rules, no? Para hindi na maulit yung mga ganitong kaganapan. Ang nakakagalit, so disgusting, frustrating ang kanyang ginawa sa pagputol ng opening statement ni Congressman Leila de Lima. Yun sana ang inaasahan ko rin at inaasahan, I believe, ng maraming tao na magkukonek sa mga nakaraang statements. Misleading umano at taken out of context. Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa ilang media outlets na naglabas ng kanyang soundbite ukol sa gun violence sa bansa. Sa isang talumpati kasi sa labas ng International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands itong Miyerkules, July 29, inamin ng Vice Presidente na kaya umanong magpapatay ng isang tao sa Pilipinas sa halagang 5,000 piso lamang. Pero sa pahayag ng Vice, mapandin lang umano ang paggamit ng kanyang mga sinabi kung kulang sa konteksto para lang ikagalit ng publiko. Diin pa ni VP Sara ang usapin ng gun violence ay hindi dapat gawing clickbait. Nabanggit ni VP Sara ang isyu ng laganap ng mga baril sa Pilipinas para ipunto na hindi umano lahat ng namatay sa drug war ay totoong biktima ng Operation Tokhang ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang kanyang buong soundbite. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sa ibang balita, itinatanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na humiling siya ng ceasefire. Kaugnay ng pagkakasangkot sa kanya sa umano'y ghost project sa Taguig City na ipinupukol ng nakaalitang si Senator Ping Lacson. Giit ni Cayetano sa isang Facebook Live video, hindi sa kanya nanggaling ang anumang pakiusap na itigil ang investigasyon sa umano'y irregularidad. Una nang sinabi ni Lacson na itotodo niya ang expose at investigasyon sa mga natuklasang double billing at iba pang ebidensya ng umano'y korupsyon sa infra projects sa baluarte ng mga Cayetano sa Taguig City. Pero ayon kay Cayetano, nakahanda siyang harapin ng anumang reklamo kahit paniwala niya ay may politika sa likod nito. Naungkat ang issue matapos palutangin ni Cayetano na hindi umano ay questionable ang pagtaas ng yaman ni Lacson. Na ayon naman kay Lacson ay nanggaling sa lehitimong negosyo sa 3 taon niyang wala sa Senado. Nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo ako kailangan kausapin kasi titignan nyo nga, tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung aligasyon.
Malungkot na balita para sa mga manggagawa. Hindi muna maipatutupad ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Yan ay matapos katigan ng mababang korte sa Pasig City ang hiling na status quo ante order ng ilang kumpanya. Hahatiin pa dapat sana sa dalawang tranche ang 85 pesos na taas sahod. Kung kaya't mula 695 pesos kada araw ay magiging 755 pesos na dapat ito sa unang tranche noong July 25. Pero isang araw bago ang nakatakdang implementasyon, naharang ito ng desisyon ng korte. Kinumpirma naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang utos na ito ng korte. Ayon sa kalihim, malungkot man ay igagalang ng ahensya ang kautusan. Bahala na rin anya ang korte na magpaliwanag sa mga manggagawa. Naniniwala si Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo na hindi mauuwi sa pagkalugi ang power companies kung hindi na ipapasa sa consumers ang gastusin sa systems laws. Sa pagdinig sa Senado para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, hinamon ng senador ang mga pahayag ng power companies na aabot umano sa 60 billion pesos ang kanilang pagkalugi kung hindi na sila papayagang sumingil ng systems laws. Ang systems laws ay yung mga kuryente na pisikal na nawawala dahil sa pagbiyahe nito sa mga kable mula sa planta patungo sa mga kabahayan o kaya naman ay ninanakaw sa illegal na jumper at koneksyon. Ayon sa EPIRA Law, pwede itong singilin ng power company sa consumers. Pero sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA, nais niyang maamyendahan ang batas para pababain ang gastusin ng consumers sa kuryente. Sang-ayon naman si Senate President Sherwin Gatchalian na hindi dapat ang karaniwang mamamayan ang magpasan ng naturang gastusin. Nakikita naming sasagot nun, obviously, yung distribution company. No? And it will be part of their cost or expense, no, in generating electricity or in transmitting electricity. So ngayon, since it's part of their cost na, napapwersa sila na talagang pababaan or kung pababaan or tanggalin yung system loss, lalo na pagdating sa technical. Nananawagan si Manibela Transport Group Leader Marval Buena sa pamahalaan na kung hindi kayang ibasura ay amyendahan na lang ang Oil Deregulation Law. Ayon kay Valbuena, hindi sapat ang inanunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na one-time ayuda ng pamahalaan sa tuwing maharap sa krisis ang presyo ng krudo. Anya, nauubos lang din ang kita ng mga tsuper na hindi nakakabiyahe dahil makailang beses pumipila para sa financial aid. Sa halip, mas mainam anya na amyendahan ng Oil Deregulation Law upang makita kung makatarungan ng taas presyo ng mga kumpanya ng langis alinsunod sa totoong presyo ng imported na krudo. Yung Oil Deregulation Law, ginamit na po itong sandata ng mga oil companies upang pagsamantalahan yung taong bayan. Kung sinasabi nila kasi mataas ang kuha, mahal ang kuha, i-unbundle natin yung presyo ng petrolyo. Makita natin kung magkano ba talaga ang kinikita nitong mga oil companies. Binaha ang maraming lugar sa Cebu matapos ang malalakas na pag-uulan at pagbugso ng hangin dahil sa mga thunderstorm nitong hapon ng Huwebes. Ayon sa Pag-asa Advisory, nakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ng Sogod, Catmon, Carmen, Danao City, Compostela, Consolacion, Liloan, Mandaue City, Cebu City, gayon din ang Talisay, Lapu-Lapu, Cordova at Minglanilla. Sa ilang lugar mabilis na tumaas ang baha at may mga kalsadang hindi madaanan. Ilang estudyante ang inidikas sakay ng rubber boats mula sa loob ng Mayor A.S. Fortuna Elementary School sa Mandaue City matapos bahain ang paaralan dulot ng ulan. Muli namang lumutang ang usapin online ang matagal ng problema sa probinsya na sa tuwing bumubuhos ang ulan ay agad na sinusundan ng pagbaha. Iimbitahan sa White House ang 16 anyos na lifeguard na nagbuwis ng buhay
para sagipin ang isang batang tinangay ng malalakas na alon sa California, USA. Kinilala ang binatilyo bilang si Ryder Williams, isang lifeguard ng California State Parks. Sa viral video, makikitang paulit-ulit siyang hinahampas ng malalakas na alon habang mahigpit na hawak ang bata sa Seabright State Beach sa Santa Cruz noong July 25. Kahit tinatangay ng rip current, hindi binitawan ni Williams ang bata hanggang maihatid ng ligtas sa Pampanga. Ayon kay US President Donald Trump, dadalhin sa White House ang lifeguard kasama ang pamilya, maging ang batang kanyang iniligtas para bigyan ng mataas na civilian honor. Nauna rin nanawagan ng anak ng Pangulo na si Eric Trump na parangalan ng binatilyo na anyay nagpakita ng the best of America. Susunod, parang nakabantay na guardian angel. Delivery rider, nasalo ang batang biglang nahulog sa Tondo, Maynila. At Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DZ Open sa Amerika. Diyan lang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Biglang naging bayani ang isang delivery rider matapos masalo ang isang taong gulang na bata na nahulog mula sa bintana ng kanilang bahay sa Barangay 375, Zone 38, Tondo, Maynila noong July 22. Sa video, napansin ng rider na si Brian Serrano na sumisilip ang bata sa bintana at inakala niyang may humahawak dito. Pero bigla na lang anyang tuluyang nahulog ang bata, kaya agad-agad niya itong sinalo. Mas hindi inaasahan ni Serrano ang kanyang nagawa dahil may iniinda siyang pananakit ng balikat mula sa naunang aksidente sa motorsiklo. Binalikan naman ng rider ang bata kinabukasan para kumustahin ang kalagayan nito. Ayon sa mga magulang, maayos naman ang bata at ilang galos lang ang natamo. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, binigyang parangal at cash reward si Serrano ng courier company na kanyang pinapasukan. Arestado ang dalawang suspect sa Santa Cruz, Maynila sa pagbebenta ng vape products na may laman pa lang liquid marijuana. Aabot sa 1 milyong piso ang narecover na produkto. Nagbabala naman ngayon ang mga pulis, lalo't maraming parokyano ay mga kabataan. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kalaboso ang dalawang lalaking edad 21 at 23 sa bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Manila Police District noong July 25 sa Santa Cruz, Maynila. Nagpositibo sa illegal na droga ang vape products na ibinebenta online ng dalawang sospek. Nahulihan sila ng 500 grams na kush o yung hybrid marijuana at 100 pieces na liquid marijuana. So mga marolet, mga 1M ang price nito. Ayon sa pulisya, matagal na umano itong negosyo ng isa sa mga sospek na si alias Jul. Siguro nakita niya yung potensyal na mas mataas ang kikitain niya pag luminya siya dito sa mga illegal activity na to. Pero nandun yung risk. At yung risk nga, ito nga, nahuli sila. Naabutan ng news team ang dalawa sa detention facility. Ang kanilang tugon sa kanilang pagkakaaresto. Ayun nga inisip ko, sir, kaya sinasabihan ko yung mga kabataan kung may gagawin sila. Hindi tama sa batas, huwag na nila ituloy, sir. Kasi magsisisi sila, yun lang po. No comment na lang po ako, sir. No comment po. Ayon sa mga pulis, walang pinagkaiba ang itsura ng mga produkto sa typical na vape products pero mapanganib dahil may laman palang illegal na droga ang cartridge at karamihan sa mga parokyano ay mga kabataang estudyante. Unang-una, bantayan natin yung ating mga anak. At yung mga bata naman, sabi, huwag niyo susubukan, masisira yung buhay niyo. At doon naman sa may mga kababayan tayo, may maayos ng hanap buhay. Huwag niyo samahan ng mga illegal. Na-inquest na ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2005 at hinihintay na lamang ang commitment order kung saan ililipat ang mga suspect. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sinampahan ng Department of Justice ng 6 na kasong cyber libel at 4 na kasong perjury ang 18 individual na tinaguriang Maleta Boys. Nag-ugat ang mga kaso sa kanilang joint sworn statement, mga press conference, interview, social media posts at iba pang online publication na unang nagpakailalang dating Marines ang mga respondent at mga tauhan umano ni dating Congressman Zaldico at inakusahan nila ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan na tumanggap umano ng bayad kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa DOJ, may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction para isampa ang mga reklamo matapos ang preliminary investigation. Naihain na ang mga kaso sa mga regional trial court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Samantala, kinwestiyon naman ng abogado ng grupo na si Levito Baligod kung bakit agad isinampa ang mga kaso bago sila makapaghain ng motion for reconsideration. Ani Baligod, ikinalat pa sa iba-ibang korte ang mga kaso na anyay lalong magpapahirap sa kanilang depensa. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na ilalabas ang mga pangalan at pananagutin ang mga responsable sa mga umano'y depektibo at hindi natapos na flood control project sa Davao City. Ito ay matapos questionin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kung sino ang dapat managot sa hindi pagpapatupad ng flood control master plan at sa mga kapalpakan sa dike sa barangay Talomo proper. Ayon kay Dizon, maglalabas sila ng pangalan at iimbestigahan ito pero kailangan munang tumulong sa mga tao ngayon at aksyonan muna ang issue. Nadismaya ang kalihim sa hindi natuloy na pagpapataas ng dike sa Talomo River na sana'y nakatulong para maprotektahan ang mga residente laban sa matinding pagbaha. Dagdag ng kalihim, kung hindi ninakaw ang pera, wala sanang ganito. Natuklasan din umano na may mga ilog na hindi nadedredge o nahuhukay at walang naging progress sa flood control plan na inihanda ng Japan International Cooperation Agency taong 2023. Humiling na makapagpiyansa sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa kanilang 75 million peso plunder case na kinasasangkutan din ni Senator Rodante Marcoleta. Sa petisyong inihain sa Sandigan Bayan, iginiit ng kanilang kampo na hindi sapat ang probable cause na ginamit sa paglalabas ng warrant of arrest para tuluyang ipagkait sa kanilang piyansa. Gayunpaman, hindi pa nagtatakda ng bail hearing ang Sandigan Bayan 3rd Division. Samantala, muling humiling din ng piyansa si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kaugnay naman ng plunder case sa umano'y flood control kickback scheme. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Estrada na walang malakas na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagpapasok ng flood control at infra projects sa 2025 national budget. Umakyat na sa 23 individual ang kumpirmadong nasawi 2 araw matapos yanigin ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto sa Kyushu, southwestern Japan. Ayon sa mga otoridad, bagamat lumiliit na ang pag-asang makapagliligtas pa ng mga nakalibing sa guho, patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga gumuhong bahay, shopping mall at pabrika kung saan pinakamatindi ang pinsala sa Ion Mall sa Kashima nang gumuho ang ikalawang palapag nito matapos ang isang pagsabog. May mga naipit rin sa loob sa kabila ng mahigit 3,000 customer na nailikas. Abot naman na sa mahigit 10,000 residente ang nananatili sa evacuation centers habang mahigit 20,000 kabahayan ang wala pa ring kuryente. Sa mga napuyat nitong Miyerkules ng gabi, sulit dahil umabante na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos patalsikin ang defending champion na si Leila Fernandez
na nagre-representa ng Canada. Tinapos ng Filipina tennis star ang laban sa straight sets 6-2, 7-6 sa loob ng 1 oras at 50 minuto mahigit. Dominante si Ayala sa opening set kung saan agad siyang umarangkada sa 3-0 lead bago tuluyang kunin ang set sa loob ng 35 minutes. Pero humabol si Fernandez sa ikalawang set at nagpakawala ng 5-1 advantage. Naging solid at consistent naman si Ayala at sunod-sunod na naipanalo ang games para ibalik at agawin ang 6-5 lead. Umabot pa sa tiebreak ang set pero muling nangibabaw si Ayala 7-1 sa pamamagitan ng magkakasunod na forehand winners. Ayon kay Ayala, patience at focus ang naging susi para makabangon sa mahirap na bahagi ng laban. Sunod naman kakaharapin ni Ayala ang mananalo sa quarterfinals sa pagitan ni Elina Svitolina at Polina Kudermetova. Congrats at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, Gumamela-inspired national costume inirampa ni Katrina Legado sa Miss Supra National Stage. Legado at Marasigan target masungkit ang Supra Crowns. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Tila namukadkad bilang gumamela ang pambato ng Pilipinas na si Katrina Legado sa National Costume Competition ng ongoing Miss Supra National 2026 sa Poland. Suot ng Filipina Beauty Queen ang makulay na costume na may malalaking petals at matching headdress. Likha ng designer na si Mitch Viray. Paliwanag Legado sa kanyang IG post, namumukadkad ang gumamela sa taglay nitong tatag, lakas at ganda. Mga katangi ang dala rin niya sa pagrepresenta sa Pilipinas. Samantala, bukod sa national costume, agaw pansin din si Legado kasama naman ang pambato ng Pilipinas na si Felipe Marasigan na humahataw din sa Mr. Supra National. Lumutang ang ganda ni Kat sa kanyang pickleball-inspired sportswear look habang handball naman ang peg ni Felipe bilang pagpupugay sa kanyang karanasan sa Philippine National Handball Team. Kapwa napabilang sina Legado at Marasigan sa mga finalist ng influencer challenges ng kanilang mga pageant. Target ni Legado na maiuwi ang ikalawang Miss Supra Crown habang aiming naman si Felipe para sa first Mr. Supra Crown ng Pinas. Gaganapin ang coronation final ngayong Biyernes na po yan, July 31 sa Poland. Good luck, Pilipinas! Lahat ngayon dahil sa modernong panahon ay napapabilis at napapadali ang ating mga trabaho. Ang isang netizen, sinubukan pa nga si ChatGPT. Nagkaintindihan naman kaya sila? Si ChatGPT, gawin mo kami lahat na itim. Gawin mo plain lahat. Hindi, gawin mong itim, purong itim. Hindi, balik mo gawin mo kaming Pilipino. Hindi ganyan, alisin mo na lang. Hindi, balik mo lang simula kami sa umpisa. Relate sa AI challenges. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa abogado, politiko at statesman na si Lee Kuan Yew. Ang sabi niya, ang bawat kulturang nagtatagal ay dapat magtaguyod ng katapatan dahil kung hindi makakaligtas ang isang lipunan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.